Yun, welcome po sa Makapili TV. So eto na po, nagsalita po ang dating commissioner po ng COA na si Attorney Guanzon. At marami siyang mga ibinahagi dito na nangyayari po o kung paano ba yung talagang sistema kapag ang COA ay nag-audit po. So dito binanatan niya rin yung mga mambabatas na nagbigay ng confidential fund sa OVP nung sila magkakaalyado pa sa unit team. Pero nung kumalas si VP Sara, biglang binawi po yung kanyang confidential funds. At the same time, biglang inimbestigahan para malaman daw kung saan ginamit ni VP Sara yung kanyang confidential funds. And then, marami rin siyang mga naging suggestion para maiwasan na yung gantong klaseng sistema dahil kahit po yung mga ahensya ng gobyerno na hindi naman kailangan talaga ng confidential funds, nanghihingi rin tulad ng DSWD at ng Department of Transportation. So ito, panoorin po natin itong mga revelasyon po ni Commissioner Guanzon na tumatakbo rin pong party list representative under ng PWD. So, pwede po natin siya i-consider na ilagay po sa Kongreso para palitan po yung mga mahihina yung ulo dahil ito matalinong tao po ito at kailangan po natin talaga ng mga matatalino ngayon sa Kongreso dahil karamihan po sa mga naiupo natin ay mga mahihina na po yung kanilang mga utak. So, ito panoorin po natin itong mga makabuluhang revelasyon po ni Atty. Guanzon tungkol po sa Commission on Audit. So ito, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin si Atty. Rowena Guanzon. Okay. You've been quite vocal on Twitter. Twitter or X, as we should now call it. And the last tweet you made on it, what's the verb of X? The last X you... The last you X'd about it. You said it's confidential. Anong plano mo sa pera namin? Bakit confidential, sis? Oh. One of the last. Meron pa yun. Sabi, confidently beautiful without confidential funds. And thank you. Di ba nauuso na yung mga memes na yun? Yeah. Pati yung meron kang pitaka na nakasulat, parang no confidential funds. Yes, Diba? I think that's the trend now. Yung mga bags na no confidential funds inside. Okay, so tell us, okay, what do you think? Well, confidential funds should concern everyone. Bakit? Kasi pera nyo yan eh. Taxpayer kayo eh. Kahit nga sedula lang, nagbabayad kayo eh. Diba? Correct. Kahit nga mayor's permit lang, nagbabayad din kayo eh. Correct. Bakit sila may confidential fund na almost or more than 60% ng debt country is in debt, more than 60% of the gross domestic product, 14 trillion debt. Tapos, magko-confidential fund kayo ng 2.1 billion sa Office of the President lang. Bakit mag-confidential fund ng Presidente? Nandiyan naman ang confidential fund ng Army, ng military, ng police, that he is the Commander-in-Chief. Bakit kailangan pa niya mag-confidential fund? Intel fund. Iba ang Intel fund sa confidential fund. What's the difference? The difference is the intelligence fund is for military, And you're okay with that? bodies. And with the amounts, you're okay It's with necessary, the amounts? but it's how they spend it that's objectionable. The confidential funds are called as such because they are appropriated for civilian agencies. So, for example, last year, the Department of Transportation had around 30 million. The Department of Social Welfare had 30 million. I mean, who are you going to entail in the DSWD? Oo nga, no? While the state universities and hospitals, they've cut the budget. But now, the President wants 1.2 billion in his confidential fund. The Vice President wants, 500 million? And another 500 million for DepEd. Which now, ito masaya. Kasi now, the House of Representatives... Ano masaya?
dati, kandara pa sila. Bigay kay BP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre, magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Oo nga naman. Bawi pala kayo eh. Pero, hero ba kayo? Hero? Ha? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman eh. Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni former President Duterte na gagamitin sana ni VP Sara yung confidential funds para sa ROTC. Is that legal? Ay, hindi naman po pwedeng sa ROTC nyo yan gamitin. Kasi yung mga confidential fund, may regulation ng Commission on Audit dyan. Hindi po ba? May circular yan. Ang problema po kasi, sa Intel Fund, walang resibo. Yung confidential fund, wala ring resibo. I was mayor also before, naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel Fund na yan? Ipapasok lang sa sealed envelope, nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Pwede ba recipe ng adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw? Ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. That's what I've been saying, that the Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund zero sa civilian agencies. At ang Intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan gagastusin. Senator Sonny Angara was defending the confidential fund of the president, saying that he is the head of state, merong mga bagay na siya lang nakakaalam at nakakakita. Ay, hindi ko alam kung ano alam niya. Pero, And ma'am, this has been... pero, I am saying that he is the commander-in-chief and he has all of these intel funds of these military agencies at his disposal. Siguro naiinggit siya kay Digong kasi 4.5 billion si Digong no? Last year. Sabi ni BBM siguro, ba't ako 1.2 billion lang, umaangal kayo? 4.5 na rin. But that's the issue, ma'am. Why now? Why is it just being looked at now, shed to light? Is it the sheer amounts, the sheer audacity? Alam nyo kasi... Or it's been there for every administration? Grabe ang mga tao ngayon Kaya bumagsak yung rating nila. Grabe na yung inflation, grabe na ang rising prices, 60% or more of the GDP ang utang. O baka gusto niyo matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin na halos hindi na tayo makabili ng bigas natin. So in that context na poor ang country naton, mag-Intel fund, confidential fund pa kayo na hindi namin alam where you spend it. Napaka-confidential, hindi namin alam. What's up yun sa Constitution? There has to be accountability and transparency, Gretchen. O saan ang transparency dyan kung sealed envelopes yan? Gusto nila lahat, may confi fund sila kasi parang yun ang kanilang kitty-kitty, di ba? Hold on, I want to take this chance to correct a misconception though. Confidential funds are audited kasi a lot of people assume that they're unauditable, but they are audited. Also audited. Yes, there is they're a COA audited. circular. So they can be audited. It's just that, as you pointed out, the rules on liquidation are unclear. No receipts are required. It's in the circular. You read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who The gets COA. to check it? The Sila COA lang. auditor. Okay. Yeah. Okay. And it's really in case them. of national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. If there are further questions, what happens then? Well, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the funds of the government. So they the buck can stops disallow with the COA. it. Yeah, they can disallow it. But tell me, and no offense to COA, it's a professional organization. I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family up to now. Meron bang confidential fund o Intel fund na disallow? Wala, di ba? But how would that happen, ma'am? Because if that's already been voted on, deliberated on by the budget, and is part already of that, how do you take away the allocation for that? As what are you proposing? What do you mean, take Just it away? completely abolish or realign it, put it in a new budget? No. We have to stop confidential funds. And where would we put the money, ma'am? But put it in social services. Okay. Put it in state universities. Put it in hospitals. Give it to persons with disability. Give the persons with disability
their monthly assistance fund. You know, the senior citizens who are indigent, give them the... There's But so ma'am, many just things you from a can practical do with so many perspective. billions of pesos. Dito maganda yung sinabi rito ni Tony Guanzon na dapat talaga limitahan na yung mabibigyan ng mga confidential funds. So dapat magkaroon talaga ng batas na piliin lang kung sino yung mga dapat mabigyan ng confidential funds kasi naabuso nga dahil nga doon sa sabi nga 'di ba walang resibo. Kung meron man nakasid lang sa isang envelope. So paano mo nga naman i-audit 'yun? At the same time, ang pagkakaiba lang naman ng confidential funds ni Pangulong Duterte tsaka ni BBM sa panahon ngayon is yung resulta nung kanilang panunungkulan. So, kitang-kita naman natin kay Pangulong Duterte, although mataas talaga yung kanyang confidential funds, pero ano ba yung naging resulta nun? Humina po ang mga NPA, nabawasan ng makabayan block sa Kongreso. So, yun po yung naging, yung kumbaga, yun po yung resulta ng confidential funds ni Pangulong Duterte na kahit mataas, merong kumbaga nakikita mo yung epekto. Pero dito kay BBM, 3 taon pa lang siyang nauupo pero ang laki na ng kanyang confidential funds at wala pa tayong nararamdaman na epekto nito. 'Di ba? Doon mo lang naman susukatin na ngayon yung paggastos. Kumbaga, talagang nasa tiwala na lang. 'Di ba? Siyempre, alam naman natin pagdating sa mga Marcos, ang dami lang kaso ng graft and corruption. At hindi naman natin makakaila na may mga kaso doon na napatunayan na talagang galing sa nakaw yung kanilang kayamanan. 'Di ba? Meron namang part na talagang hindi rin napatunayan. So, pero ang bottom line is meron pa rin silang naging kasong graft na napatunayan ng ating gobyerno. Unlike kay Pangulong Duterte na talagang wala silang nakita. Kaya nga ang pinakamagandang gawin dito, sabi nga ni Rowena Guanzon dito, magkaroon na lang ng specific agency na dapat bigyan lang. At the same time, yung iba ibigay nga sa mga dapat nangangailangan tulad nga sa eskwelahan, mga state university, sa hospital na alam naman natin na marami talagang kababayan natin na nangangailangan ng tulong pinansyal dahil nga sa mahal ng pagpapagamot sa atin. At kailangan din naman natin ng magandang edukasyon at nabigyan ng ibang benepisyo yung mga kababayan natin mga PWD dahil nga sila yung mas hirap ng maghanap buhay na nahihirapan na silang tustusan yung kailang pansarili. So sila yung mga mas dapat na bigyan ng atensyon. Kaya nga isa si Rowena Guanzon at ang kanyang party list sa mga kinukonsider ko na sana i-consider nyo rin po na maging congressman ngayon darating na eleksyon dahil nga marami na po yung mapupurulang ulo diyan sa Kongreso na dapat nang palitan. So yung congressman nyo po na baka kasama doon sa Quadcom at sa Committee on Good Governance and Public Accountability na baka kailangan na pagretiruhin na natin, huwag yun nang iboto. Ipalit po natin yung mga bago. Dahil nga, mas kailangan natin yung maraming fresh na idea, knowledge, para maayos po ang ating bansa. Kasi kung sila pa rin ang iuupo natin, walang mangyayari sa atin dahil nga wala namang matitinong mga congressman dyan na magpapanukala ng batas na pigilan yung confidential funds. Kasi sila mismo nakikinabang din. Siyempre, alangan namang kontrahin nila yung Pangulo na humihingi ng confidential funds na nag-request na bigyan din ng confidential funds yung mga under na executive. Diba? Siyempre, hindi yung pipigilan ng mga congressman na sip-sip sa Pangulo natin. Kaya nga kailangan natin ngayon ng mga bago mauupo na kayang tumayo sa sarili nila, kaya nila makapagbardugulan diyan sa Kongreso. So, sana po consider po natin si Atty. Rowena Guanzon. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.